Hi, ang pangalan ko ay Amanda Wademan at nagkaroon ako ng out-of-body experience noong 2017. Nagkataon na ang kasama ko noon ay nagmamaneho at kami ay nagmamaneho sa isang mataas na kalsada sa bundok. Ang daan ay naging ganito at pagkatapos ay ang pader ng bundok ay dumiretso sa isang gilid at bumagsak ng diretso sa kabilang panig. May konkretong guardrail sa kalsada. Nawala ng kontrol ang paparating na sasakyan at tumawid sa gitnang linya papunta sa aming lane. Wala talaga kaming rutang takasan dahil kung masyadong malayo ang napuntahan namin sa kabilang direksyon ay natamaan na namin ang pader ng bundok at walang gaanong gravel ledge. Sinubukan naming iwasan ang kabilang sasakyan sa pamamagitan ng pag-ikot ng aming sasakyan sa gilid at naiwasan namin ang banggaan. Ngunit dahil mabilis ang aming takbo at madulas ang gravel curb, nawalan kami ng kontrol sa sasakyan. Nagsimulang umikot ang aming sasakyan at natamaan namin ang sasakyan na nasa likod ng unang kotseng ito. Dahil sa lakas ng pagkakabangga, nabaligtad ang aming sasakyan at napadpad sa sementadong guardrail sa tapat ng bangin. Maaari mong isipin ang isang kotse na nakabaligtad sa isang konkretong harang. Ang mga gulong ay nakaharap sa itaas. Nang matapos ang lahat at iminulat namin ang aming mga mata, ang tanging nakikita ay ang mga nakabaligtad na puno na tila patuloy na diretso sa bangin. Sa sandaling mawala ng kontrol ang aming sasakyan, nagkaroon ako ng napakalakas, split-second awareness o malakas na paniniwala na lalabas kami ng bangin. Ako ay nagtrabaho ng mga 13 taon bilang isang paramedic ng ambulansya sa lugar na ito at ito ay isang kilalang lugar kung saan ang mga sasakyan ay madalas na bumaba sa bangin sa mga aksidente. Nangyari ito halos 2 beses sa isang buwan. Nagbiro ang mga paramedic na marami ang nagsimula ng kanilang karera sa mismong kalsadang ito dahil kakaunti lang ang karanasan nila sa pagsagit, nawala na lang ang mga sasakyan sa bangin at hindi ka na muling nakakita ng anuman. Sa kisap na iyon, sigurado akong mamamatay na ako. Pumikit ako, sumandal sa upuan ko, nirelax lahat ng muscles ko at bumitaw na lang. Wala naman akong nakitang nangyari at hindi ako sigurado kung bakit ang bilis ng lahat ng ito at kung bakit ganoon ang naging reaksyon ko, pero iyon ang naging reaksyon ko. Sa pagbabalik tanaw, madalas kong marinig na kung namamatay ka, dapat kalmado at pakawalan mo na lang. Siguro subconsciously ko rin naalala na ang mga sanggol at mga lasing ay madalas na nakakaligtas sa mga aksidente sa sasakyan dahil napaka-relax ng kanilang mga katawan. Kaya bumitaw na lang ako at sumandal na parang eroplanong papaalis, parang aalis na ako sa mundong ito. At ang sumunod na nangyari ay ganoon lang. Sa sandaling ipinikit ko ang aking mga mata at bumitaw, una kong naalala na naranasan ko ang isang malaking itim na espasyo na tila nagpapatuloy magpakailanman. Ito ay hindi nakakatakot o sa anumang paraan nagbabala, ngunit nadama tulad ng isang malambot, ligtas at walang imitasyong kuweba. Napakabilis kong napagtanto na wala akong timbang, walang katawan. Hindi ko pa naranasan ang ganoong pakiramdam noon dahil lagi akong nasa katawan ko. Ngayon ay wala na ako dito. Napagtanto ko na bilang mga nasa hustong gulang ay palagi kaming may dalang 50, 100 o 150 kilos na parang may binubuhat kami na hindi namin namalayan na dala namin dahil sanay na kami. Ang pakiramdam ng kalayaan at gaan nang mawala ang bigat na yon. Ngunit sa parehong oras ay ganap ko pa rin ang aking sarili, ang aking kamalayan at ang aking pangunawa. Ito ay hindi ka panipaniwala. Habang nasa ganoong estado, wala akong narinig at wala akong nakita dahil wala akong pisikal na mata na makikita. Ito ay tulad ng ako ay mas gising at mulat kaysa sa dati ko sa aking buhay bilang tao. Alam mo, kapag ikaw ay ganap na malinaw, sa tingin mo ay medyo may kamalayan ka. Ngunit ito ay tulad ng paghahambing nito sa kapag ikaw ay talagang napuyat kasama ang mga kaibigan, marahil ay nakainom ka na at kinaumagahan ay nadising ka. Uminom ng kape at mas matalas ka kaysa noong nakaraang gabi. Para sa akin ang makamundong buhay ay parang maulap na gabi pagkatapos ng ilang inumin. I was like, wow, ito ang totoong buhay. Noong nagsimula akong mag-adjust sa ganitong estado, hindi ko alam kung ilang oras na ang lumipas. Sa mundo marahil ito ay mga segundo, ngunit hiwalay sa karanasan sa katawan ang paglipas ng panahon ay hindi pareho. Maaari mong makita,
maranasan o maunawaan ang maraming mga bagay na tila tumagal ng mahabang panahon kahit na lumipas lamang ang mga sandali sa bansa. Sa sandaling tinanggap ko na wala na ako sa aking katawan, na hindi ito mabigat sa pakiramdam at na hindi ko normal na nararamdaman ang aking paligid, isang malakas na pakiramdam ng pagiging pamilyar ang nagsimulang gumapang sa akin. Ito ay parang tahanan, kompletong kapayapaan, isang kapayapaan na kahit na ang pinakatranquil na mga sandali sa mundo ay hindi matutumbasan. Palaging may bahagi ng bansa na nakakaalam na ang kapayapaan ay maaaring magwakas anumang sandali o maaaring magkaroon ng problema. Ngunit sa ganitong estado ay walang ganoong kamalayan. Walang pag-aalala na maaaring magwakas ang isang bagay o magkaroon ng pag-aalala. Ito ang pinakaligtas, pinakamaganda, pinakatiyak, pinakakumpletong pakiramdam na naranasan ko. Habang nasa lupa ay lumipas ang ilang segundo, dito ko na lang sumuko sa pakiramdam na ito at hinayaan itong tumagos sa aking kamalayan. Hindi ko masabi ng eksakto kung gaano ito katagal dahil hindi na naugnay ang linear time. Pero may nagsimulang mangyari. Nakaramdam ako ng presensya. At natutuwa akong nangyari ito dahil ang presensyang iyon sa akin ay ang tatawagin ng marami na Diyos o ang banal, ang pagkakaisa ng lahat. Sa pagbabalik tanaw, narinig ko na ang mga terminong tulad ng unines at divine noon, ngunit ito ay mga salita lamang na walang malinaw na kahulugan. Dito sila biglang nagsimulang magkaroon ng ganap na kahulugan. Pakiramdam ko ay napapaligiran ako ng milyon-milyon o bilyon-bilyong mga koro tulad ng isang malaking pagtitipon ng lahat ng nabuhay, malusog, maayos, marahil ang aking mga ninuno, mga anghel, mga espiritu ng halaman at hayop, lahat ng nilikha na magkasama. Ang presensyang iyon ay kumakatawan sa Diyos sa akin nang magkakasama. Napagtanto kong kanina pa ako nandito. Maraming beses ko na itong pinagdaanan. Ang pagsasabi ko lang nito ay nanlamig pa rin ako. Ngayon ko lang naranasan ang presensyang iyon na sobrang pagmamahal, ganap na hindi mapanghusga, perpekto at walang katapusan. Ang sunod kong naalala ay ang tunog. Noong una ay tahimik pero palakas ng palakas hanggang sa namalayan kong nagsisigawan na ang mga tao. Ang metal ay nabaluktot at nabasag at ang mga bagay ay nagkakagulo. Kakakampin pa lang namin ng partner ko, kaya may mga camping gear sa loob ng sasakyan at mga cast iron na kaldero at kawali na nahulog at nagkalat sa kalsada. Nagkaroon lang ng inay sa lahat ng dako. Bumalik ako sa aking katawan, ngunit nakabaligtad. Sumisigaw ang kasama ko, hindi pa siya umaalis sa katawan, sumisigaw lang siya. May narinig kaming nag-uusap sa labas ng sasakyan, ayokong makakita ng patay, tingnan mo. Hindi, tingnan mo. Akala nila patay na kami. Sa wakas ay may dumating at gumamit ng crowbar para mailabas kami sa sasakyan. Ako ay ganap na namulat. Nakaramdam lang ako ng kaunting sakit sa aking balikat, ngunit kung hindi ay ayos na ako at nakaramdam ako ng malalim na kaligayahan. Naalala kong nakaupo ako sa sementadong rehas na iyon at nakatingin sa mga puno habang tumatakbo ang mga tao sa paligid ko at nagtatanong kung okay lang ako. Siyempre ayos lang ako, kanina pa ako kung saan perpekto ang lahat, kung saan kami sa pagitan ng mga buhay. Maayos naman ang lahat. At kahit na namatay ako, naroon ako o bumalik dito sa isang bagong katawan. Wala talagang pagkakamali dahil kahit anong mangyari, tayo ay mga espiritong nilalang na nabubuhay sa loob o labas ng katawan, ngunit tayo pa rin ang ganap na ating sarili. Hindi ko itinuring ang aking sarili na matakot sa kamatayan, ngunit nakaranas ako ng mas malalim na kaaliwan at pagtitiwala sa kamatayan. Sa una ay hindi ko ito napapansin, ngunit sa paglipas ng panahon ay nagsimulang mangyari ang mga pagbabago sa akin. Hindi na ako nag-aalala tungkol sa maliliit na bagay sa buhay sa parehong paraan. Ang alam ko lang ay magiging okay din ang lahat sa huli. Sa loob ng taon kasunod ng aksidente, nagsimula akong gumawa ng malalaking pagbabago sa buhay. Ang unang bagay na napansin ko ay kakaunti ang mga tao na talagang nakakaunawa sa kung ano ang aking pinag-uusapan o kung ano ang aking naranasan, kaya ako ay mainat sa kung kanino ako nagbahagi ng aking mga karanasan. Nagsimula akong magboluntaryo sa isang nursing home dahil gusto kong makipag-usap sa mga taong malapit ng mamatay. Alam ko na kapag papalapit na ang kamatayan,
Ang mga tao ay kadalasang nasa hangganan ng estado ng kamalayan at naunawaan ko ang kanilang mga karanasan. Narinig ko silang nag-uusap tungkol sa mga bagay na katulad ng naranasan ko na lalong nagpatibay sa aking paniniwala sa kabilang buhay. Ang iba pang mga bagay sa aking buhay ay nagsimula ring magbago ng mabilis. Hindi na ako interesado sa pagkolekta ng mga materyal na bagay. Nawala ng kahulugan ang kompetisyon at paghahambing sa iba. Napagtanto ko na ang mga bagay na ito ay hindi mahalaga sa akin. Sa huli ay iniwan ko ang aking kapareha, hindi na lang kami sa parehong pahina. Kami ay magkasama sa loob ng 13 taon, kaya ito ay isang napakahalagang desisyon. Ibinenta ko ang aming bahay at naddonete o nagbenta ng karamihan sa aming mga ari-arian. Umalis din ako sa trabaho ko bilang paramedic. Sa sumunod na 2 taon ay nanirahan ako sa isang gumugol ng maraming oras sa paglalakad at nakakakita ng mga matandang kaibigan na matagal ko nang hindi nakikita. Nakatuon ako sa aking sarili at sa aking espiritual na paglago. Nais kong gumugol ng oras sa kalikasan, magnilay, magdasal at maglakad sa kagubatan. Bagamat maikli ang aking karanasan, ito ay lubos na nagpabago sa akin at hindi na ako bumalik sa dati kong pagkatao. Ngayon, pagkatapos ng 5 taon, magaan pa rin ang aking paglalakbay na bubuhay sa labas ng isang maleta kasama ang lahat ng kailangan ko. Maraming magagandang bagay ang nangyari mula noong nagsimula akong magtiwala sa aking espiritual na buhay. Gayunpaman, hindi lahat ng ito ay puro kaligayahan. Dumaan ako sa isang malalim at mahirap na panahon na matatawag mong ang madilim na gabi ng kaluluwa. Gayunpaman, pagkatapos ay napagtanto ko na bilang mga tao maaari tayong makaranas ng parehong matinding kaligayahan at malalim na depresyon, ngunit sa huli ay magkaibang mga estado lamang sila ng karanasan, parehong kagandahan at kahirapan. Ngayon, naglalakbay pa rin ako, gumagawa ng online trauma counseling at volunteer work. Natututo pa rin ako at lumalaki, ngunit pinanghahawakan ko ang natutunan ko sa karanasang iyon sa sandali ng pagpapaalam. Kapag may bagay na wala sa aking kontrol, hinahayaan ko ang kinalabasan ng madalas hanggat maaari. Hindi na ako masyadong na-attach sa mga makamundong bagay, ngunit nagpapasalamat ako na ang aking mga pangunahing pangangailangan ay natutugunan. Ang karanasang iyon ay talagang nagpabago sa aking buhay magpakailanman.